Itinapon na parang basura sa isang madilim na silid ng mga baliw. Habang ang asawa niyang si Danilo at pinsan niyang si Isabel ay nagpapakasa sa yaman at init ng kama. "Wala kang kwenta, Teresa. Diyan ka nababagay sa putik!" Bulyo ng tuso niyang asawa. Pero hindi nila alam, ang dugong San Antonio ay hindi basta-basta susuko. Babangon ako at sa araw ng aking pagbabalik, luluhod kayo sa sarili ninyong kasalanan. Kaya mo bang makitang mawasak ang mga nagnakaw ng iyong buhay? Siguraduhin mo lang na hindi na siya makakalabas sa lugar na iyon, Danilo. Ayaw ko nang makita ang mukha ng pinsan ko kahit sa panaginip man lang. Akin na ang asawa niya. Akin na rin dapat ang lahat ng kayamanang tinatamasa niya. Ang boses na yon ni Isabel ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa pandinig ni Teresa. Malamig, puno ng poot, at walang bahid ng pagsisisi. Ngunit ang mas masakit ay ang tugon ng lalaking pinagakuan niya ng habambuhay sa harap ng dambana. Don't worry, sweetheart. Pagkatapos niyang pirmahan ang transfer of rights ngayong gabi, she is as good as dead to the world. Ipapasok ko siya sa isang facility na kahit anino niya ay hindi na masisilayan ng publiko. Magiging malaya na tayo, Isabel. Sa wakas, makukuha na natin ang San Antonio Medical Center ng walang sagabal. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid-aklatan, nakatayo si Teresa habang nanginginig ang buong katawan. Hawak niya ang isang tray ng mainit na sopas, ang paboritong luto ng kanyang ama na pinaghirapan niyang ihanda para kay Danilo dahil akala niya ay pagod ito sa trabaho. Ang usok na nagmumula sa mangkok ay tila isang mapait na paalala ng init ng pagmamahal na ibinigay niya sa asawa, na ngayon ay tinatapatan ng nagyayalong kataksilan. Dahan-dahang nawala ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang porsela ng mangkok ay dulas na nahulog sa sahig. Hindi ito lumika ng isang simpleng ingay lamang. Para kay Teresa, iyon ang tunog ng kanyang mundo na nadudurog sa libu-libong piraso na hindi na kailanman mabubuo pa. Ang sabaw ay tumapon sa kanyang paanan, mainit at nakakapaso. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit sa balat dahil mas matindi ang hapdi na kumakalat sa loob ng kanyang dibdib. Bumukas ng malaki ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Danilo at Isabel nang makita siya. Walang bakas ng takot sa mukha ni Danilo. Sa halip ay isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Teresa at hinawakan ito ng mahigpit sa braso. Ang mga kuko niya ay bumaon sa manipis na balat ng asawa. Teresa, kanina ka pa ba dyan? Sinasabi ko na nga ba, lumalala na ang kondisyon mo. You are hearing things again, aren't you? See, you're acting crazy again. Buong lamig na pahayag ni Danilo. Ito ang tinatawag nilang gaslighting. Ang unti-unting pagpapaduda sa kanya sa sarili niyang katinuan na ilang buwan na palang ginagawa ng lalaking ito. Danilo, paano mo nagawa ito? Bakit? Ang boses ni Teresa ay isang pabulong na pagsusumamo, puno ng bara sa lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha na ayaw ning ipakita sa harap ng mga ahas. Bakit? Dahil boring ka, Teresa. Masyado kang mabuti, masyadong mapagbigay, hanggang sa nakalimutan mo ng protektahan ang sarili mo. Singhal ni Isabel habang lumalapit at hinahaplos ang pisingi ni Teresa, isang haplos na tila lason. Salamat sa pagpapatakbo ng ospital para sa amin. Pero ngayon, oras na para magpahinga ka na sa isang lugar na tahimik. Biglang bumukas ang pintuan ng bahay at pumasok ang 4 na lalaking nakauniporme ng puti. Hindi sila mga doktor na naglalayong magpagaling, kundi mga bantay na tila kinuha mula sa kailaliman ng lupa. Take her. She's having another episode. Naging bayolente na siya at nagbabasag na ng mga gamit. Utos ni Danilo habang itinuturo ang nabasag na mangkok ng sopa sa sahig bilang ebidensya ng kanyang pagkabaliw. Habang kinakaladkad si Teresa palabas ng sarili niyang tahanan, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakako sa litrato ng kanyang namayapang ama na nakasabit sa dingding.
Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit, binabalian ng pakpak. Sa bawat hakbang palayo, ang boses ni Danilo ay unti-unting naglalaho, pinalalitan ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang isipan. Bago siya isinakay sa madilim na sasakyan, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang gunita. Isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng kadiliman. Saan ka hihingi ng tulong? Kung ang taong dapat nagtatanggol sa iyo, ang siya mismong gumapos sa iyong mga kamay. Isang mabilis na tusok ng karayom ang naramdaman niya sa kanyang leeg. Ang huling nakita niya ay ang mapanuring tingin ni Isabel na tila nanalo sa isang maduming laro. At ang huling narinig niya ay ang malamig na bulong ng hangin sa gabi ng San Antonio. Matulog ka na, Teresa. Pagising mo, wala ka na sa mundong kinagisnan mo. Ang katahimikan sa loob ng 4 na sulok ng silid na ito ay hindi mapayapa. Ito ay isang uri ng katahimikan na sumasakal, tila isang malamig na kamay na dahan-dahang humihigpit sa aking leeg. Idinilat ni Teresa ang kanyang mga mata, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang mapusyaw na liwanag mula sa isang maliit na bintanang may rehas, mataas sa pader na hindi niya kayang abutin. Ang sahig ay semento, malamig at malupit sa kanyang balat. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit naramdaman niya ang bigat ng mga strap na nakagapos sa kanya sa isang manipis na kama. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang amoy ng chlorine at amag, isang amoy na nagpapaalala sa kanya na wala na siya sa malambot at mabangong higaan ng kanyang silid. Ngayon, isa na lamang siyang numero, isang anino sa ilalim ng pangalang hindi kanya. Gising ka na pala, Mrs. San Antonio? Ay mali, patient 402. Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang isang lalaking nakaputi, si Dr. Mendoza. Kilala ni Teresa ang lalaking ito. Isa ito sa mga doktor na tinulungan ng kanyang ama noon. Ngunit ang tingin nito ngayon ay walang bahid ng pasasalamat, kundi puno ng pagkukunyari at takot. Doktor, alam niyo ang totoo. Hindi ako baliw. Si Danilo at Isabel ang nagplano nito. Pakawalan niyo ako rito, parang awa niyo na. Pagsusumamo ni Teresa. Ang kanyang boses ay paos. Tila may mga bubog sa kanyang lalamunan sa bawat salitang binibitawan. Mumiti ng tipid ang doktor habang tinitingnan ang kanyang clipboard. Iyan ang sinasabi ng lahat ng narito, Teresa. Ang paranoia ay bahagya ng iyong sakit. Ang asawa mo, si Danilo, ay sobrang nag-aalala sa iyo. Sabi niya, nakakakita ka raw ng mga bagay na wala naman. Don't worry, we will take care of you here. We will make you forget. Forget? Gusto niyang kalimutan ko ang sarili kong buhay? Ang pamilya ko? Sigaw ni Teresa, ngunit ang kanyang boses ay tila nalunod sa kapal ng mga pader. Lalong humigpit ang hawak ni Teresa sa gilid ng kama, hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa labas, sa pasilyo, narinig niya ang tunog ng mga susi na tila isang kampana ng kamatayan. Maya-maya, bumukas ang isang maliit na TV sa itaas na sulok ng silid. Lumabas ang mukha ni Danilo. Nakabarong ito, nakatayo sa harap ng San Antonio Medical Center at may luha sa mga mata habang kinakapanayam ng media. Ang aking asawa ay kasalukuyang sumasailalim sa isang masusing gamutan. Napakahirap para sa akin na makita siyang ganito, pero ang mahalaga ay makuha niya ang kailangang tulong. Itutuloy ko ang pangarap ng kanyang ama para sa ospital na ito para kay Teresa. Pahayag ni Danilo sa TV. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding pagsusuka. Ang bawat salita ni Danilo ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang wasakin ang screen. Ngunit ang kanyang katawan ay tila pag-aari na ng mga gamot na itinurok sa kanya. Nang umalis ang doktor at mamatay ang ilaw, ang dilim ay muling lumukob sa kanya. Doon, sa kailaliman ng kanyang kawalan ng pag-asa,
Naramdaman niya ang isang paggalaw sa kabilang bahagi ng silid. Isang anino ang dahan-dahang umupo mula sa isang madilim na sulok. Huwag kang mag-aksaya ng laway sa pagsigaw, iha. Dito, ang katotohanan ay ang pinakamalaking kasalanan. Bulong ng isang matandang babae. Ang boses nito ay parang kalansing ng tuyong dahon. Pero may taglay na kakaibang otoridad. Tumingin si Teresa sa matanda. Ang mga mata nito ay mapuputi na dahil sa katarata, pero tila nakikita nito ang kaloob-looban ng kanyang kaluluwa. "Sino kayo?" tanong ni Teresa. "Isang taong matagal nang patay sa paningin ng mundo, gaya mo. Pero kung gusto mong mabuhay at makaganti, kailangan mong matutong manahimik. Ang katahimikan ang iyong magiging matalas na sandata," sabi ng matanda bago ito humiga muli. Nanatiling gising si Teresa, nakatingin sa kisame habang tumutulo ang isang luhang hindi na para sa sarili, kundi para sa pot na nagsisimulang mag-alab sa kanyang puso. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang orasan, bumibilang sa bawat sandaling nawawala sa kanya, habang ang anino ng matanda ay tila isang babala, o marahil, isang pangako ng kaligtasan. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa malamig na hangin. Sino ang matandang ito? At bakit tila alam niya ang bawat pasikot-sikot ng impyernong kinasadlakan ni Teresa? Bago dumating ang madaling araw, narinig ni Teresa ang isang mahinang kalos ng kung anong matigas na bagay sa semento sa ilalim ng kanyang kama. Isang bagay na hindi dapat naroon. Isang bagay na maaring maging susi sa kanyang paglaya o maging dahilan ng kanyang tuluyang paglaho. Hindi lahat ng nakapikit ay natutulog at hindi lahat ng nakakulong ay talunan. Ang bulong na iyon ng matandang babae ay tila isang malamig na haplos sa gitna ng nag-aapoy na galit ni Teresa. Dahan-dahang itinuon ni Teresa ang kanyang pansin sa ilalim ng kama. Sa gitna ng madilim na sulok, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at magaspang na bagay. Isang maliit na pirasong bakal, isang kutsara na sadyang kinalawang at itinuli sa semento. Huwag mong hahawakan yan ng walang ingat, iha. Yan ang tanging susi na magliligtas sa iyo o maglulibing sa iyo sa ilalim ng lupang ito. Wika muli ng matanda na ang pangalan ay Elena. Bakit niyo ito ibinibigay sa akin? Sino ba talaga kayo? Tanong ni Teresa habang pilit na kinakalma ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Bumanggon si Elena at sa kauna-unahang pagkakataon ay lumapit sa rehas na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Dati akong punong nurse sa San Antonio Medical Center, bago pa man naging hari ang hayop na si Danilo. Nakita ko kung paano namatay ang iyong ama. Hindi yun atake sa puso, Teresa. Pinatay siya ng unti-unting lason ng pagtataksil. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang katotohanang matagal na niyang kinatatakutan ay binibigkas na ngayon ng isang estrangero sa dilim. Ang kanyang ama, ang tanging taong nagmahal sa kanya ng tapat, ay biktima rin ng kasama ang ngayoy sumasakal sa kanya. At ang iyong kapatid, dugtong ni Elena, na nagpatigil sa paghinga ni Teresa. Ang kapatid mong si Gabriel, hindi siya namatay sa aksidente gaya ng ibinalita sa inyo. Itinago siya ng iyong ama para protektahan ang huling alas ng mga San Antonio. Buhay si Gabriel? Pero paano? Nasaan siya? Halos magmakaawa ang mga mata ni Teresa sa gitna ng kadiliman. Bago pa makasagot si Elena, narinig nila ang mabibigat na yabag ng mga gwardiya sa pasilyo. Ang tunog ng mga bota sa semento ay tila isang babala ng panganib. Mabilis na itinago ni Teresa ang matalas na bakal sa ilalim ng kanyang manipis na unan. Bumukas ang pinto ng selda at pumasok ang isang lalaking nakauniporme ng janitor. Nakayuko ito, tila iniiwasan ng anumang kontak sa mata. Ngunit habang nagpupunas ito ng sahig, malapit sa kama ni Teresa, may isang maliit na bagay itong sadyang hinulog sa ibabaw ng kanyang kumot. Isang puting bulaklak ng sampagita. Sariwa ito, mabango, at nagtataglay ng halimuyak ng kalayaan.
Ang sampagita ay ang paboritong bulaklak ng kanyang ama at ang lihim na simbolo nila ni Gabriel noon mga bata pa sila. Isang senyales na hindi siya nag-iisa. Isang pangako na may nagbabantay sa kanya sa labas ng mga pader na ito. "Magtiis ka, ate. Malapit na tayong magkita." Isang napakahinang bulong ang narinig ni Teresa mula sa janitor bago ito mabilis na lumabas kasabay ng mga gwardiya. Naiwan si Teresa na yakap-yakap ang maliit na bulaklak. Ang bango nito ay tila isang gamot na nagpapahilom sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang kanyang kapatid, ang estrangerong tila anino sa dilim, ay narito lang, naghihintay, nagpaplano. Ngunit ang takot ay muling gumapang sa kanyang isipan. Paano kung mapansin ni Danilo ang mga kilos ni Gabriel? Paano kung ang tanging pag-asa niya ay madingmit sa rin ng kamatayan ng huling pamilyang natitira sa kanya? Habang tinititigan ni Teresa ang rehas ng kanyang bintana, napansin niya ang isang pulang ilaw na kumukurap mula sa isang surveillance camera sa sulok. Isang kamera na direktang nakakonekta sa opisina ni Danilo. Isang tanong ang nagpabilis ng kanyang kaba. Nakita ba ni Danilo ang paghulog ng bulaklak? At hanggang kailan kayang magpanggap ni Teresa na siya ay isang baliw bago siya tuluyang lamunin ng tunay na kawalan ng katinuan? Sa labas, ang kulog ay muling gumuhit sa langit. Tila isang babala na ang bagyo ay nagsisimula pa lamang at ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay paparating na. "Ay, look at you, Teresa! Ang dumi-dumi mo na!" Sino ba ang mag-aakalang ang dating reyna ng San Antonio Medical Center ay mukha ng basahan ngayon? Ang mapang-uyam na boses ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid, masangsang at masakit sa tenga. Pumasok siya na tila naglalakad sa isang fashion runway. Suot ang isang mamahaling sutlang damit na kulay lila, ang paboritong kulay ni Teresa. Sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang diamanteng kwintas. Ang mismong pamanang alahas na ibinigay ng ina ni Teresa sa kanya noon kanyang ika-21 kaarawan. Ang amoy ng paboritong pabango ni Teresa ay humahalimuyak mula kay Isabel. Isang halimuyak na dati ay nagbibigay sa kanya ng tiwala sa sarili. Ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding pagduduwal. Ito ang mensahe ng isang magnanakaw. Hindi lamang ang asawa at ospital ang kinuha ni Isabel, kundi pati na rin ang mismong pagkatao at mga alaala ni Teresa. Dahan-dahang ikinubli ni Teresa ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot. Mahigpit na hawak ang tuyong talulot ng sampagita na iniwan ni Gabriel. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang lunukin ang bawat patak ng lason na ibinubuga ng pinsan. "Bakit ka narito, Isabel? Hindi ba sapat na nakuha mo na ang lahat?" Ang boses ni Teresa ay mahina, pilit na ginagaya ang isang taong nawawala na ng pag-asa, bagaman sa loob niya ay naglalagablab ang isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong ulan. Tumawa si Isabel, isang tunog na parang paggagasgas ng matalas na kuko sa isang salamin. Lumapit siya at hinawakan ang buhok ni Teresa. Marahas itong hinila para pilitin siyang tumingin sa itaas. "I'm just here to check on my favorite cousin. Alam mo ba, si Danilo, he's so happy now." Sabi niya, parang nabunutan siya ng tinik nang mawala ka sa bahay. "He's planning a big celebration for the hospital's anniversary. And guess who will be standing beside him as the new First Lady of San Antonio? Me, Teresa. Me." Naramdaman ni Teresa ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ang bawat salita ni Isabel ay tila isang karayom na itinutusok sa kanyang mga sugat. Gusto niyang gamitin ang itinagong matulis na bakal para saktan ang babaeng nasa harap niya. Ngunit narinig niya sa kanyang isip ang babala ni Elena. "Ang katahimikan ang iyong magiging matalas na sandata." "Congratulations then," pulong ni Teresa, sabay pikit ng kanyang mga mata para itago ang pot na nagliliyab sa kanyang mga balintataw. "Sana ay maging masaya kayo sa perang ninahaw ninyo mula sa mga taong nagtiwala sa inyo." Biglang nagbago ang anyo ni Isabel. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng isang madilim na anyo ng galit.
Sinampal niya ng malakas si Teresa. Sapat na lakas para bumagsak ang ulo nito sa matigas na unan. Don't you dare talk to me about stealing. Ang pamilya mo ang nagnakaw sa amin ng pagkakataon. My father died in poverty, habang ang tatay mo ay nagpapakasasa sa yaman. Hustisya lang ito, Teresa. At sisiguraduhin kong dito ka na mabubulok. I already talked to Dr. Mendoza. Dadagdagan nila ang dosage ng gamot mo. Let's see kung makakilala ka pa ng tao pagkalipas ng 1 buwan. Tumayo si Isabel. Nagpagpag ng kanyang damit na tila nadumihan siya sa paghawak kay Teresa. Bago siya lumabas, lumingon siya ng may mapang-anib na ningning sa mga mata. By the way, may nakita kaming janitor na umaaligid dito kagabi. Danilo fired him immediately. Kung sa tingin mo ay may tutulong sa'yo rito, nagkakamali ka. Everyone who tries to save you will end up destroyed. Ang tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Naiwan si Teresa sa dilim. Ang kanyang pisngi ay namamanhid sa sakit, ngunit ang kanyang puso ay mas lalong tumitibay. Nakaalis na si Gabriel? Tinanggal na ba ang kanyang kapatid? O bahagi lamang ito ng pananakot ni Isabel? Dahan-dahang inilabas ni Teresa ang talulot ng bulaklak. Kahit tuyo na ito, naroon pa rin ang bahagyang bango ng pag-asa. Lumingon siya sa sulok kung nasaan ang surveillance camera. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Tumingin siya ng diretso sa lente nito. Tila tinititigan si Danilo sa kabilang panig. At isang malamig na pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Kung ang kailangan para matalo ang mga demonyo ay ang maging isang halimaw, handa si Teresa na itapon ang kanyang korona para isuot ang balat ng isang kaaway. Ngunit paano siya makakalaban kung ang bawat kilos niya ay binabantayan at ang tanging taong kakampi niya ay biglang naglaho? Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Teresa ang isang mahinang kalos mula sa ilalim ng sahig. Isang tunog na hindi nanggagaling sa mga gwardya, kundi mula sa isang lihim na lagusan na tanging ang mga tunay na San Antonio lamang ang nakakaalam. Teresa, bakit ba kailangan mong gawing mahirap ang lahat? Alam mo namang, kapakanan mo lang ang iniisip ko, di ba? Ang boses ni Danilo ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing pait ng lason sa pandinig ni Teresa. Pumasok siya sa silid. Ilang minuto lamang matapos umalis si Isabel, tila isang aktor na naghihintay sa kanyang cue sa likod ng entablado. Hindi gaya ni Isabel na hayagang nagpapakita ng puot, si Danilo ay lumapit ng may malungkot na mukha. Bit-bit ang isang maliit na basket ng prutas, mga mansanas na kulay pula at makintab, tila mga prutas mula sa paraiso na may nakatagong sumpa sa loob. Ito ang pinakamatinding dusa para kay Teresa. Ang makita ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili, na nagkukunwaring nag-aalala habang siya ay nakagapos. Ang kamay na dati ay humahaplos sa kanyang buhok nang may pagmamahal ay siya, na ngayong nag-aayos ng kanyang kumot nang may nakapanging ilabot na dahan-dahan. Danilo, itigil mo na ang pagpapanggap. Alam ko na ang lahat. Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong sanga na malapit ng mabale. Huminto ang mga kamay ni Danilo. Ang kanyang muka ay hindi nagpakita ng galit, kundi isang mapanuring awang tila mas masakit pa sa sampal. Ayan ka na naman, Teresa. Sinasabi mo na naman ang mga bagay na guni-guni mo lang. Yan ang dahilan kung bakit kailangan mong manatili rito. Sinaktan mo si Isabel kanina, di ba? Sabi niya, tinangka mo siyang sakalin. Ang kasinungalingan ay dumaloy mula sa mga labi ni Danilo ng napakalinaw at napakalinis, tila isang katotohanang nakaukit na sa bato. Naramdaman ni Teresa ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang gaslighting na ito ay isang uri ng mental na pagbitay, dahan-dahan, masakit, at walang bakas ng dugo. Hindi ko siya hinawakan. Siya ang sumampal sa akin. Pilit na pagtatanggol ni Teresa. Ngunit alam niyang sa loob ng mga pader na ito, ang kanyang salita ay walang halaga.
Ang bawat protesta niya ay nagiging ebidensya lamang ng kanyang pagkabaliw. Bumuntong hininga si Danilo at umupo sa tabi ng kama. Kinuha niya ang isang kutsilyo at dahan-dahang binalatan ang isang mansanas. Ang tunog ng pagtalop ng balat ng prutas ay ang tanging naririnig sa nakabibinging katahimikan ng silid. Sana ay naging masunurin ka na lang, Teresa. Sana ay pinirmahan mo na lang ang mga dokumento nang hindi na tayo umabot sa ganito. You know I built my life around you. Pero ang yaman ng mga San Antonio, hindi mo ito kayang protektahan ng mag-isa. I am doing this for the hospital. I am doing this for us. Para sa inyo ni Isabel? Putol ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa matalim na talim ng kutsilyong hawak ni Danilo. Isang panandaliang dilim ang dumaan sa mga mata ni Danilo bago ito muling naglaho. Magpahinga ka na. Paparating na ang nurse para sa iyong hapon na injection. Huwag kang mag-alala. Bibisita ulit ako bukas. I love you, Teresa. Always remember that. Tumayo si Danilo at lumabas. Iniwan ang binalatang mansanas sa ibabaw ng mesa. Isang alay para sa taong unti-unti niyang pinapatay ang katinuan. Nang muling gumanap ang katahimikan, naramdaman ni Teresa ang marahang at paulit-ulit na pagkiskis ng isang matigas na bagay sa ilalim ng semento ng kanyang higaan. Ang tunog ay mas malakas na ngayon. Tila isang senyales mula sa kailaliman ng lupa. Mula sa kabilang selda, bumulong si Elena. Ang lagusan, nararamdaman mo na ba? Ang iyong ama, bago siya pumanaw, ay nagpagawa ng isang sikretong daan para sa mga oras ng kagipitan. Hindi ito alam ni Danilo dahil tanging ang mga may dugong San Antonio lamang ang nakakaalam ng lokasyon ng mekanismo. Napahawak si Teresa sa ilalim ng kanyang higaan, pilit na hinahanap ang isang maliit na uka o lamat sa semento. Doon, sa pagitan ng dilim at ng kanyang huling lakas, naramdaman niya ang isang bahagyang paglubog ng isang tile. Ngunit bago niya ito lalong masiyasat, bumukas ang pinto at pumasok ang nurse na may hawak na hiringgilya. Ang gamot na pilit na magpapalimot sa kanya. Ang gamot na papatay sa kanyang alaala bago pa man niya mailigtas ang kanyang buhay. Kung matutulog siya ngayon, gigising pa kaya siyang kilala ang sarili niyang pangalan? O ito na ang huling gabi na siya ay si Teresa San Antonio. Sa labas ng pinto, narinig niya ang boses ni Danilo na nakikipag-usap sa doktor. Ang kanilang mga tawa ay tila isang koro ng mga demonyong nagdiriwang sa kanyang huling hantungan. Ang takot ay tila isang malamig na tubig na lumulunod sa kanya, habang ang hiringgilya ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang balat. Ang malamig na dulo ng karayom ay tumama sa kanyang balat. Isang hapdi na tila kagat ng isang makamandag na ahas. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagdaloy ng likido sa kanyang mga ugat. Isang likidong hindi lunas, kundi isang baha ng kadiliman na handang lumunod sa bawat alaala ng kanyang pagkatao. Tahan na, Teresa. Don't fight it. Mas lalo ka lang mahihirapan kung lalaban ka. Bulong ni Nurse Sonia, ang nurse na alam ni Teresang binabayaran ni Danilo ng malaki para maging bantay sa lakay sa kanyang katinuan. Sa bawat segundo, ang paligid ay nagsimulang gumiwang. Ang mukha ng nurse ay tila naging isang malabong anino, at ang liwanag mula sa bintana ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang makapal na abo-abo. Ang kanyang mga kamay ay naging parang tinggas sa bigat. Ngunit sa huling pagkakataon, bago tuluyang lamunin ng antok ang kanyang diwa, itinuon niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa kanyang mga daliri. Isang madiing pagpindot sa uka ng tile sa ilalim ng kanyang kama. Isang marahang pag-atras ng mga mekanismo sa ilalim ng semento ang naramdaman niya. Isang tunog ng mga bakal na nagkikiskisa na tila isang lihim na bumubukas matapos ang mahabang panahon. Ang bahagi ng sahig sa ilalim ng kanyang higaan ay dahan-dahang lumundo, sapat na para makita ang isang madilim na puwang na nagtatago sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ng ospital. Ngunit huni na. Ang kanyang mga mata ay tuluyan ng napikit.
Ang huling naramdaman niya ay ang pagbagsak ng kanyang katawan sa isang malambot ngunit malamig na kutson sa loob ng lihim na silid na yon, habang ang sahig sa itaas ay dahan-dahang nagsasara muli, tila isang libingan na tumatanging magsalita. Nagising si Teresa sa isang lugar na hindi niya kinikilala. Wala na ang amoy ng chlorine at amag. Pinalitan ito ng amoy ng lumang papel, alikabok, at isang pamilyar na halimuyak ng tabako, ang paboritong tabako ng kanyang namayapang ama. Ang silid ay maliit, na palilibutan ng mga istante ng mga dokumento at mga medical na libro na may tatak ng Pamilya San Antonio. Sa gitna ng silid, isang maliit na lamesa ang nakatayo, at sa ibabaw nito ay isang sulat na may pangalan niya. Para sa aking mahal na Teresa, ang nakasulat sa labas ng sobre. Ang sulat kamay ay magaspang, ngunit puno ng pagmamahal. Ang sulat kamay ni Dr. Alberto San Antonio. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang binubuksan ang sobre. Ang bawat salita sa papel ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay, nagbibigay ng babala at pag-asa sa gitna ng kanyang paghihirap. Anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang aking kinatatakutan. Ang taong pinagkatiwalaan natin ay siyang magiging mitsa ng ating pagbagsak. Huwag kang magtiwala kay Danilo. Ang utang na loob na sinasabi niya ay isang tanikala na gagamitin niya para sakalin ka. Sa ilalim ng istanteng ito, makikita mo ang tunay na testamento. Ang ospital ay hindi sa kanya, at hinding-hindi ito magiging sa kanya hanggat ikaw ay humihinga. Napahikbi si Teresa. Ang bawat patak ng kanyang luha ay bumabagsak sa papel, tila dinidiligan ang isang tuyong lupa ng kanyang pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang isang tunog mula sa itaas. Mula sa seldang kapapaalis lang niya, ang boses ni Danilo. "Where is she? Sonia! I told you to watch her! Bakit walang tao rito?" Ang boses ni Danilo ay puno ng pagkapraning at galit. "Hinalugo ko ang buong pasilyo. Hindi siya pwedeng maglaho na lang ng ganon." Naramdaman ni Teresa ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Ang tunog ng mga bota ni Danilo sa itaas ng semento ay tila direktang tumatapak sa kanyang dibdib. Isang manipis na semento lamang ang naghihiwalay sa kanila. Ang kanyang asawa, ang kanyang kaaway, ay nasa itaas lang niya, handang pumatay para makuha ang lihim na hawak niya ngayon. Isang pirasong dokumento ang nahulog mula sa loob ng sulat ng kanyang ama. Isang larawan ng isang batang lalaki na may markang nunal sa kaliwang pisngi. Isang markang pamilyar na pamilyar kay Teresa. Ang larawan ay may nakasulat sa likod, "Gabriel, ang iyong tagapagtanggol. Hanapin mo siya sa dilim." Sino si Gabriel sa mga taong nasa paligid niya? At paano siya makakalabas sa silid na ito kung ang tanging lagusan ay ang siyang mismong daan kung saan naghihintay ang kamatayan? Biglang, isang mahinang kalos ang narinig niya mula sa likuran ng mga istante. Isang pinto na hindi niya napansin ay dahan-dahang bumukas at isang anino ang pumasok. Isang lalaking may hawak na flashlight, ang liwanag nito ay tumama ng diretso sa mga mata ni Teresa. "Ate, huwag kang maingay, nandito na ako." "Hindi ito panaginip, Teresa. Hindi ka na nag-iisa sa gitna ng dilim." Ang boses na iyon ay tila isang anghel na bumaba sa impyerno upang bawiin ang isang kaluluwang matagal ng kinalimutan ng mundo. Dahan-dahang binitawan ni Teresa ang sulat ng kanyang ama, habang ang kanyang paningin ay pilit na lumalaban sa huling epekto ng gamot. Ang aninong nasa harap niya ay lumuhod at hinawakan ang kanyang nanginginig na mga daliri. Ang init ng palad nito ay hindi katulad ng nagyeyelong haplos ni Danilo. Ito ay may hatid na katiyakan, proteksyon at dugong nananalaytay rin sa kanyang mga ugat. "Kuya Gabriel?" Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na tila isang marupok na kristal. "Oo ate, ako ito. Patawarin mo ako kung natagalan ako. Patawarin mo ako kung hinayaan kitang magdusa ng ganito." Bulong ni Gabriel.
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng flashlight, puno ng pagsisisi at matinding pagmamahal. Inayos niya ang gulugulong buhok ni Teresa. Isang simpleng kilos na nagpabalik sa kanya sa mga alaala ng kanilang kabataan bago pa man sirain ng sakim na si Danilo ang lahat. Ngunit ang emosyonal na tagpong iyon ay binasag ng isang malakas na pagyanig mula sa itaas. Ang kisame ng lihim na silid ay tila nagrereklamo sa bigat ng mga yabag ni Danilo. Narinig nila ang pagbalibag ng mga kagamitan sa selda sa itaas. Hahanapin ko siya. Kahit anong mangyari, hindi pwedeng maglaho ang babaeng iyon. Ang sigaw ni Danilo ay umalingaw-ngaw, puno ng pagkapraning. Doktor, kung kailangang gibain ang pader na ito, gawin niyo. Hindi siya makakalayo. Naramdaman ni Teresa ang panunumbalik ng takot. Ngunit hinawakan ni Gabriel ang kanyang balikat ng matatag. Huwag kang matakot, ate. Hindi niya tayo maririnig dito. Ang pader na ito ay sadyang ginawa upang maging kuta. Pero kailangan na nating kumilos. Ang mga gamot na ibinigay nila sa iyo ay dahan-dahang sisirain ang iyong katawan kung hindi tayo makakahanap ng lunas. Dahan-dahang itinayo ni Gabriel si Teresa. Kahit nanghihina, pilit na itinuwid ni Teresa ang kanyang likod. Sa gitna ng panghihina, isang bagong lakas ang sumibol sa kanya. Hindi na ito ang takot sa kamatayan, kundi ang kinalakihang dignidad ng isang San Antonio. Ang testamento, Gabriel? Hawak ko ang ebidensya, sabi ni Teresa habang mahigpit na niyayakap ang mga papel sa kanyang dibdib. Pinatay nila si Papa. Hindi lang ang ospital ang kinuha nila, kundi ang buhay ng taong nagpalaki sa atin. Tumango si Gabriel. Ang kanyang panga ay nagnangalit sa galit. Alam ko, ate. Kaya ako tiniis na magpanggap na janitor, na tignan ka mula sa malayo habang nagdurusa ka. Pero tapos na ang panahon ng pagtatago. Mula sa gabing ito, tayo naman ang magiging anino na susunod sa kanila. Dinala ni Gabriel si Teresa patungo sa isang maliit na lagusan sa likod ng mga istante. Ito ay isang madilim at makitid na daanan, puno ng amoy ng lupa at lumang semento. Habang naglalakad sila, bawat tunog ng kanilang mga hakbang ay tila isang paalala na bawat segundo ay mahalaga. Huminto si Gabriel sa isang bahagi ng lagusan na may isang lumang monitor na nakakabit sa pader. Isa itong lihim na surveillance system na hindi alam ng management ng ospital. Doon, nakita ni Teresa ang live feed mula sa opisina ni Danilo. Nakita niya si Isabel na pumasok sa opisina, tila balisa at hindi mapakali. Danilo, ano na? Sabi ng mga guard wala siyang dinaanang pinto o bintana. Paano maglalaho ang isang tao sa loob ng isang saradong selda? Hindi ko alam, Isabel. Pero kung mahanap siya ng mga pulis o ng media bago natin siya mahanap, tapos na tayo. Sagot ni Danilo habang hinahagis ang isang baso ng alak sa pader. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw hanggang sa lagusan ni na Teresa. Ngunit may isang bagay na nakita si Teresa sa monitor na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang lalaking nakasuit ang pumasok sa opisina ni Danilo. Hindi ito pulis at hindi rin ito doktor. Kilala ni Teresa ang lalaking ito, si Attorney Suarez, ang dating abogado ng kanyang ama na akala niya ay matagal nang pumanaw. Don't panic, Danilo, sabi ni Attorney Suarez nang may mapanganib na ngiti. Mayroon akong paraan para lumabas si Teresa sa lungga niya. At kapag lumabas siya, sisiguraduhin nating wala na siyang pagkakataon pang magsalita kailanman. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama ay isa ring traidor. Paano sila lalaban kung ang bawat sulok ng kanilang mundo ay puno ng mga kaaway na nagtatago sa likod ng magagarang suot? Lumingon si Gabriel kay Teresa. Ang kanyang muka ay seryoso. Ate, kailangan nating magmadali. May isa pang lugar na dapat nating puntahan bago tayo tuluyang lumabas ng ospital na ito. Ang laboratorio sa basement 3. Doon nakatago ang huli eksperimento ni Papa.
ang tanging bagay na magpapatunay sa lahat ng krimen ni Danilo. Ngunit habang papasok sila sa basement 3, isang tunog ng sirena ang biglang umugong sa buong gusali. Ang code red ng ospital ay na-activate. Ang bawat pinto ay otomatikong magsasara at ang bawat lagusan ay mabablockade. Alam na nila, bulong ni Gabriel. Nahanap na nila ang lagusan. Sa gitna ng pulang liwanag ng alarm, nakita ni Teresa ang isang anino sa dulo ng pasilyo. Hindi ito si Danilo, kundi isang tao na mas kinatatakutan niya. Isang tao mula sa kanyang nakaraan na akala niya ay hindi na niya muling makikita. Akala ko ba ipatay ka na, Nanay Beatrice? Ang boses ni Teresa ay tila isang hanging nagmula sa isang libingan. Malamig, nanginginig, at puno ng hindi maipaliwanag na pait. Sa dulo ng pasilyong nababalot ng pulang liwanag ng alarm, nakatayo ang isang matandang babae. Ang kanyang uniporme ng head nurse ay malinis at walang kagusot-gusot. Tila hindi siya apektado ng kaguluhan sa paligid. Si Beatrice ang babaeng nagpalaki kay Teresa matapos mamatay ang kanyang ina. Siya ang nagturo sa kanya kung paano humawak ng hiringgilya at kung paano magkaroon ng pusong mapagmalasakit sa kapwa. Ngunit ang Beatrice na nasa harap niya ngayon ay hindi ang nanay na nagpatulog sa kanya sa gabi sa pamamagitan ng mga awiting duyan. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, kasing tigas ng marmol sa sementeryo. Ang mga patay ay nananatiling patay hanggat hindi patapos ang kanilang misyon, Teresa, wika ni Beatrice. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pagmamahal. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Ibigay mo sa akin ang mga dokumentong yan at titiyakin kong hindi ka na masasaktan pa ni Danilo. You're working for him? After everything my father did for you? Singhal ni Gabriel habang pilit na inihaharang ang kanyang katawan sa harap ng kanyang kapatid. Ikaw ang nagturo sa amin ang buhay ng pasyente ay sagrado. Pero ngayon, kasabwat ka sa pagbatay sa katinuan ng sarili mong anak-anakan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Beatrice. Sacred lives? In this world, Gabriel, only power is sacred. Ang San Antonio Medical Center ay malulubog sa utang kung hindi dahil sa mga investor na dinala ni Danilo. Your father was a dreamer, but dreamers often die broke. I chose to survive. Naramdaman ni Teresa ang pananakit ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Beatrice ay tila isang sampal na mas masakit pa sa ginawa ni Isabel. Ito ang muling pagkawasak, ang malamig na katotohanan na ang bawat pundasyon ng kanyang buhay ay itinayo sa buhangin ng pagkukunyari. Hindi ko ibibigay ang testamento, nanay. Buong paninindigan na sabi ni Teresa. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Gabriel. If you want to stop us, you'll have to kill me right here, in the hospital where I was born. Tumunog ang isang malakas na hudyat mula sa speaker sa kisame. Ang boses ni Danilo ay muling umalingaw-ngaw. Mas malapit na ngayon. Tila nasa kabilang dulo lamang ng pasilyo. Beatrice, nahanap mo na ba sila? Huwag mo silang hahayaang makarating sa basement 3. Tumingin si Beatrice sa dulo ng pasilyo kung nasaan ang boses ni Danilo at muling tumingin sa magkapatid. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang munting kislap ng dating Beatrice na nagmahal sa kanila. Ngunit mabilis itong naglaho nang marinig niya ang papalapit na yabag ng mga gwardiya. Run! Bulong ni Beatrice. Sapat na para marinig lamang ni Teresa at Gabriel. Sa kaliwang pinto, dumaan kayo sa laundry chute. Ito na ang huling utang na loob ko sa tatay niyo. But after this, if I see you again, I will not hesitate to call the guards. Hindi na nag-atubili si Gabriel. Hinila niya si Teresa patungo sa kaliwang pinto. Habang tumatakbo sila, narinig ni Teresa ang boses ni Beatrice na sumisigaw sa mga gwardiya. Doon! Pumunta sila sa itaas! Sa rooftop sila dumaan! Pumasok sila sa laundry chute, isang madilim at madulas na lagusan na puno ng mga maduming linen at kumot. Habang dumadaustos sila pababa, ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol ay tila sumisimbolo sa buhay ni Teresa.
isang tuloy-tuloy na pagbagsak sa kadiliman. Bumagsak sila sa basement 3 sa isang malaking tumpok ng mga maduming puting kumot. Ang paligid ay malamig at tahimik, malayo sa ingay ng alarm sa itaas. Ngunit bago pa sila makatayo, isang mapulang liwanag ang tumama sa kanilang mga mukha mula sa isang laser pointer. Surprise, surprise! Akala niyo ba ay ganoon lang kadaling takasan ng asawa mo? Nakaupo si Danilo sa isang silya sa gitna ng laboratorio. May hawak na baril at sa tabi niya ay si Attorney Suarez. Ngunit ang mas nakakapangilabot ay ang nasa likuran nila. Isang malaking tangke ng salamin na naglalaman ng isang bagay na hindi inakala ni Teresa na makikita niya muli. Ang katawan ng kanyang ama, si Dr. Alberto San Antonio, na nakapreserba sa loob ng isang cryogenic chamber. Now, Teresa, sabi ni Danilo, habang dahan-dahang tumatayo. Ibigay mo sa akin ang susi ng biometric vault na nasa leeg mo, o papatayin ko ang kuryenteng nagpapanatili sa buhay ng tatay mo. 1 click, and he will rot in minutes. Ano ang pipiliin mo? Ang hustisya o ang huling piraso ng alaala ng ama mo? Napatigil ang mundo ni Teresa. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento habang nakatingin sa muka ng kanyang ama sa loob ng salamin. Ang pawis ay naglandas sa kanyang noo, kasabay ng isang luhang pilit niyang pinipigilan. Isang tanong ang tila sumusugat sa kanyang kaluluwa. Hanggang saan ang hangganan ng sakripisyo ng isang anak para sa isang amang hindi na siya kayang protektahan? Huwag mong hahawakan ang ama ko, Danilo. Wala kang karapatang lapastanganin ang katahimikan niya. Ang sigaw ni Teresa ay tila isang paghagulgol ng isang sugatang hayop. Umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng laboratoryong kasing lamig ng isang sementeryo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa payapang mukha ng kanyang ama sa loob ng salamin. Ang taong nagturo sa kanya kung paano gamutin ang sugat ng iba. Ngunit ngayon ay siya mismong pinakamalalim na sugat sa kanyang puso. Ang makita ang labi ng kanyang ama na ginagamit bilang kasangkapan sa isang maduming laro ay isang uri ng pambabastos na hindi kayang bayaran ng kahit anong hiling ng tawad. Dahan-dahang inilapit ni Danilo ang kanyang daliri sa main switch ng cryogenic chamber. Ang bawat paggalaw niya ay sadyang mabagal. Tila isang pusa na nilalaro ang isang hinuhuling daga. The choice is yours, Teresa. Ang kuwintas na yan o ang katahimikan ng iyong ama. Isang pindot ko lang, mamamatay ang cooling system. At sa loob ng ilang minuto, ang tanging alaala mo sa kanya ay magiging abo at bulok na laman na lamang. Do you really want to see your hero decompose in front of your eyes? Naramdaman ni Teresa ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa kanyang leeg, hinahawakan ang gintong locket na naglalaman ng biometric sensor, ang huling susi sa kayamanan at kapangyarihan ng mga San Antonio. Ang bawat uka ng locket ay tila humahaplo sa kanyang palad, nagpapaalala sa gabing ibinigay ito ng kanyang ama. Ingatan mo ito, Teresa. Dito nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga pasyente. Ang bilin nito noon. Ate, huwag! Huwag mong ibibigay sa kanya! Sigaw ni Gabriel, bagaman ang laser pointer mula sa baril ni Attorney Suarez ay nakatutok na sa kanyang sentido. Mas pipiliin ni Papa na mawala ang kanyang labi kaysa makitang nagtatagumpay ang mga demonyong ito. Tumahimik ka, Gabriel! Singhal ni Danilo, sabay tingin ng matalim kay Teresa. Teresa, counting down. 3, 2... Wait! Itigil mo! Ang pagsusumamo ni Teresa ay puno ng pait. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang lock ng kwintas. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang kanyang puso ay nahahati sa 2 piraso. Ang tungkulin sa kanyang ama at ang tungkulin sa katarungan. Ngunit sa gitna ng tensyon, napansin ni Teresa ang isang bagay. Ang mga mata ni Beatrice na nakatayo sa isang madilim na sulok ay nakatitig sa monitor ng cryogenic chamber.
May isang munting pagkumpas ng kamay ang ginawa ni Beatrice. Isang senyales na tanging si Teresa lamang, bilang isang nurse na sinanay niya, ang makakaintindi. Ang switch na hawak ni Danilo ay hindi para sa cooling system. Ito ay para sa alarm ng buong basement. 3 na direktang nakakonekta sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Naisip ni Teresa, sinusubukan ba siyang iligtas ni Beatrice sa huling pagkakataon? O isa na naman itong bitag? Dahan-dahang inihagis ni Teresa ang kwenta sa sahig sa pagitan niya at ni Danilo. Ayun na ang gusto mo. Kunin mo na, pero pakawalan mo ang kapatid ko. Mabilis na sumugab si Danilo sa kwintas. Ang kanyang mukha ay nagningning sa sakim na tagumpay. Ngunit habang hinahawakan niya ang locket, isang malakas na tunog ng paggandado ng lahat ng pinto ang umalingaw-ngaw. Ang pulang liwanag sa silid ay naging asul. What's happening? Bakit nag-lock ang mga pinto? Sigaw ni Attorney Suarez na tila nagsisimula ng kabahan. Isang malamig na boses ang narinig mula sa intercom ng laboratorio. Hindi kay Danilo, kundi kay Gabriel, na lihim palang may pinindot sa kanyang bulsa. Ang locket na yan, Danilo, ay hindi lang susi. Isa rin itong tracker. At sa oras na mahawakan mo yan ng walang pahintulot, ang buong San Antonio Medical Center ay nasa ilalim na ng lockdown ng mga otoridad. You just walked into your own prison. Ang mukha ni Danilo ay namutla. Ang kanyang tagumpay ay biglang naging abo. Ngunit bago pa siya makakilos, itinutok niya ang baril kay Teresa ng may matinding galit. Kung babagsak ako, Teresa, isasama kita sa impyerno. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng saradong laboratorio. Ang usok ay humalo sa malamig na hangin, at ang amoy ng pulbura ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Sino ang natamaan? At sa gitna ng asul na liwanag ng panganib, sino ang tanging taong nakatayo pa rin habang ang lahat ay dahan-dahang bumabagsak? Ang amoy ng pulbura ay humalo sa malamig na hamog ng laboratorio. Tila isang makapal na kumot na bumalot sa bawat hininga ni na Teresa at Gabriel. Ang katahimikan matapos ang putok ay mas nakakabingi pa kaysa sa mismong tunog ng baril. Dahan-dahang idinilat ni Teresa ang kanyang mga mata. Ang kanyang pandinig ay puno ng isang matining na ugong. Hindi siya ang natamaan. Sa gitna ng silid, nakatayo si Beatrice. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Danilo. Pilit itong itinulak pa itaas bago pa man mabitawan ang mitsa ng kamatayan. Ang bala ay tumama sa isang bakal na kabinet sa itaas, nag-iwan ng isang uka, at nagsabog ng mga piraso ng salamin mula sa mga gamit sa loob nito. Ang bawat piraso ng salamin na bumagsak sa semento ay tila tunog ng isang pusong tuluyan ng nabasag. Tama na, Danilo. Hindi ko hahayaang maging mamamatay tao ka sa harap ko. Ang boses ni Beatrice ay nanginginig, puno ng pagsisisi at isang uri ng tapang na matagal na niyang ikinubli. Bitawan mo ako, Beatrice. Traidor ka rin. Singhal ni Danilo habang marahas na tinatabig ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang katinuan ay tuluyan ng milamon ng takot at kasakiman. Sa pagkakataong iyon, mabilis na hinila ni Gabriel si Teresa patungo sa isang sulok. Inihaharang ang kanyang katawan bilang kalasag. Ate, kailangan nating lumabas dito bago pa dumating ang mga bataan ni Danilo mula sa kabilang gusali. Ngunit bago pa sila makakilos, ang monitor sa pader ay muling nagpakita ng isang imahe. Si Isabel. Nakatayo siya sa main lobby ng ospital, may hawak na megaphone at sa paligid niya ay ang mga tauhan ng media na mukhang kanina pa naghihintay. Naririnig niyo ba ako, Danilo? Teresa? Ang boses ni Isabel sa speaker ay puno ng pangungutya. Huwag kayong umasa sa mga pulis. Ang mga pulis na tinawag niyo, kasama ko sila. At ang kwentong ilalabas namin ngayon ay ang pagtatangka ni Teresa San Antonio na sunugin ang sarili niyang ospital
dahil sa kanyang pagkabaliw. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat hakbang nila ay tila kalkulado na ni Isabel. Ang double traitor ay hindi si Beatrice, kundi ang mismong sistemang inaakala nilang magliligtas sa kanila. Tumawa si Danilo, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa, ngunit puno ng lason. Si Teresa, wala kayong takas. Sa mata ng mundo, ikaw pa rin ang baliw at ako pa rin ang biktima. Ibigay mo na sa akin ang manual override code ng biometric system. Ngayong din, inilapat ni Danilo ang dulo ng baril sa cryogenic chamber ng ama ni Teresa. Ang bawat pagtibok ng kanyang daliri sa trigger ay tila isang hatol. The code, Teresa, or your father's legacy will be nothing but a puddle of melted ice and broken dreams. Tumingin si Teresa kay Gabriel at pagkatapos ay sa kanyang ama. Sa gitna ng kaguluhan, isang alaala ang biglang nagbalik sa kanya. Isang gabi noong bata pa siya, tinuruan siya ng kanyang ama ng isang kanta. Isang simpleng kundiman na tila walang kahulugan noon, ngunit ngayon ay nagliliwanag sa kanyang isipan. Ang code ay hindi isang numero. Ang code ay isang damdamin. Dahan-dahang lumapit si Teresa. Bawat hakbang niya ay puno ng dignidad, kahit na ang kamatayan ay nakaturo sa kanya. Gusto mo ang code, Danilo? Ibibigay ko sa'yo. Pero tandaan mo, ang kapangyarihang nakuha sa kasamaan ay laging may katapat na kabayaran. Inilapit ni Teresa ang kanyang muka sa biometric scanner sa tabi ng tangke ng kanyang ama. Ngunit imbes na magsalita ng password, nagsimula siyang humuni. Isang malungkot at matamis na himig ng kundiman. Ang mga ilaw sa laboratorio ay dahan-dahang namatay. Pinalitan ng isang ginintuang liwanag na nagmumula sa loob ng cryogenic chamber. Ang pinto nito ay hindi bumukas. Sa halip, isang lihim na compartment sa ilalim ng sahig ang lumitaw. Naglalaman ng isang lumang tape recorder at isang itim na notebook. What is that? Sigaw ni Danilo. Pilit na inaabot ang notebook. Iyan ang katotohanan, Danilo, bulong ni Teresa. Ang mga eksperimento ni Papa na sinubukan mong nakawin, hindi sila tungkol sa pera. Tungkol sila sa pagpapagaling ng mga taong tulad mo. Mga taong may sakit sa kaluluwa. At sa loob ng notebook na yan, nakasulat ang bawat sentimong ninakaw mo mula sa pondo ng mga mahihirap na pasyente. Biglang bumukas ang pinto ng laboratorio ng may malakas na puwersa. Hindi ito ang mga pulis ni Isabel. Sila ay mga lalaking nakaitim. Ang mga tauhan ni Gabriel, na lihim palang nakapasok sa pamamagitan ng laundry chute. Nagsimula ang isang kaguluhan sa loob ng maliit na silid. Ang tunog ng mga gamit na nababasag at ang mga sigaw ng galit ay umalingaw-ngaw. Sa gitna ng gulo, nakita ni Teresa si Danilo na pilit na tumatakas dala ang itim na notebook. Gabriel, ang notebook! Huwag mo hayaang makuha niya yan! Hinabol ni Gabriel si Danilo patungo sa madilim na pasilyo habang si Teresa ay naiwan sa loob kasama si Beatrice na ngayon ay nakaluhod sa sahig, umiiyak at humihingi ng tawad. Ngunit may isang bagay na hindi napansin ni Teresa. Sa loob ng cryogenic chamber, ang mga mata ng kanyang ama ay tila gumalaw ng bahagya sa ilalim ng makapal na yelo. Isang mirakulo o isang huling paalam? Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa itaas na bahagi ng ospital. Ang usok ay nagsimulang pumasok sa basement 3 at ang kuryente ay tuluyan ng naputol. Gabriel! Sigaw ni Teresa sa kadiliman, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakatutulig na tunog ng mga sirena na sa pagkakataong ito ay tila mas malapit na. May sumabog sa itaas at ang tanging daan palabas ay dahan-dahan nang natatabunan ng mga gumuhong semento. Sino ang makakaligtas sa impyernong ito? At ano ang sakripisyong kailangang gawin ni Teresa para sa huling pagkakataon? Gabriel! Sagutin mo ako! Huwag mo akong iwan dito! Ang boses ni Teresa ay halos mapatid, nalulunod sa makapal na alikabok at usok na bumabalot sa basement 3.
Ang bawat paghabol niya sa hininga ay tila paglunok ng apoy, nakapapaso sa kanyang baga at lalamunan. Ang asul na liwanag ng emergency lights ay naghihingalo na rin. Kumukurap-kurap na tila isang huling hininga bago ang tuluyang kadiliman. Sa gitna ng kaguluhan, narinig niya ang isang mahinang daing. Hindi ito kay Gabriel. Sa ilalim ng isang naguhong bahagi ng kisame, nakita ni Teresa ang puting uniforme ni Beatrice. Nayon ay mansado na ng dugo at dumi. Ang matanda ay nakadagan sa sahig. Ang kanyang kaliwang binti ay naipit sa mabigat na piraso ng semento. Iwan mo na ako, Teresa. Sige na. Iligtas mo ang sarili mo. Hirap na sabi ni Beatrice. Ang bawat salita niya ay may kasamang dugo na lumalabas sa gilid ng kanyang labi. Ito na ang kabayaran ko. Karapat-dapat lang ito sa isang traidor na tulad ko. Napatigil si Teresa. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo. Naiwan ang babaeng naging mitsa ng kanyang pagdurusa. Ngunit habang tinititigan niya ang nanghihinang mukha ni Beatrice, nakita niya ang imahe ng Nors na nag-alaga sa kanya noong siya ay bata pa. Ang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang masakit na habag. Hindi ako mamamatay tao gaya ni Danilo, nanay. Hindi kita iiwan dito. Wika ni Teresa, habang pilit na itinutulak ang semento. Ang kanyang mga kuko ay nagsimulang dumugo. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig sa bigat, ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat tulak niya, ang imahe ng kanyang ama ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Samantala, sa madilim at umuusok na pasilyo patungo sa laundry chute, narinig ang tunog ng nagkakalabog na mga bakal. Nakasandal si Danilo sa pader, hawak ang notebook na tila ito ang kanyang huling hininga. Ang kanyang baril ay nawala na sa gitna ng pagsabog at ang kanyang mukha ay puno ng uling at takot. Ibigay mo na sa akin ang notebook na yan, Danilo. Tapos na ang laro! Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan siyang lumalapit. Ang kanyang anino ay tila isang hatol na hindi maiiwasan. Huwag kang lalapit, Gabriel. Susunugin ko ito. Sisiguraduhin kong walang matitira sa ebidensya niyo. Sigaw ni Danilo, ang kanyang boses ay pumipiyok sa desperasyon. Kinuha niya ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Ang maliit na apoy nito ay sumasayaw sa gitna ng madilim at mapanganib na usok. Gawin mo, at mamamatay kang kasama ang lahat ng kasinungalingan mo, banta ni Gabriel. Isipin mo si Isabel, Danilo. Akala mo ba ay ililigtas ka niya? Sa oras na ito, baka nilalaglag ka na niya sa harap ng media para isalba ang sarili niyang balat. Napatigil si Danilo. Ang pag-aalinlangan ay gumuhit sa kanyang muka. Alam niya ang ugali ni Isabel. Ang babaeng mas mahal ang kapangyarihan kaysa sa kahit sinong tao. Biglang, isang malakas na tunog ng pagguho ng lupa ang narinig mula sa gawing kanan ni na Teresa. Ang kuryente sa buong basement, 3 ay tuluyan ng namatay. Sa gitna ng kabuuang kadiliman, isang malamig at pamilyar na boses ang narinig ni Teresa. Isang boses na hindi nanggagaling sa mga buhay. Teresa, sa ilalim ng tangke, hanapin mo ang susi. Ito ang tinig ng kanyang ama, malinaw at payapa sa gitna ng bagyo. Hindi alam ni Teresa kung guni-guni niya lang ito dahil sa kakulangan ng oxygen o kung ang espiritu nga ng kanyang ama ang gumagabay sa kanya. Dahan-dahang kinapa ni Teresa ang ilalim ng cryogenic chamber habang ang usok ay lalong humihigpit ang yakap sa kanyang leeg. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa isang malamig na metal, isang susi na hindi lang para sa mga pinto, kundi para sa isang katotohanang mas malaki pa sa San Antonio Medical Center. Ngunit bago niya makuha ang susi, naramdaman niya ang isang matigas na sapatos na tumapak sa kanyang kamay. Hindi pa tayo tapos, pinsan. Si Isabel. Nakatayo siya sa dilim, may hawak na gas mask, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Hindi siya tumakas. Pumasok siya sa basement 3 para tapusin ang sinimulan nila ni Danilo.
Isang matalim na bagay ang itinusok ni Isabel sa balikat ni Teresa. Ang hapdi ay tila kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Teresa, nagpabagsak sa kanya sa sahig, habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. Sino ang huling matitira sa loob ng nagbabagang ospital? At ano ang lihim na susing hawak ni Teresa na pilit na kinukuha ni Isabel hanggang sa huling sandali? Akala mo ba matatapos ang lahat sa isang kanta, Teresa? Akala mo ba ang mga luhang yan ay sapat na para bawiin ang lahat ng kinuha ko? Ang boses ni Isabel ay parang kiskis ng matalas na metal sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng basement 3. Sa kabila ng makapal na usok, aninag ni Teresa ang mapanganib na ningning sa mga mata ng kanyang pinsan. Ang hapdi sa kanyang balikat ay tila apoy na dahan-dahang kumakain sa kanyang lakas. Ngunit ang higpit ng kanyang hawak sa malamig na susing metal sa ilalim ng tangke ay hindi nagbago. Iyon ang huling piraso ng kanyang dangal, ang huling habili ng kanyang ama na hindi niya hahayaang madungisan ng maruruming kamay ni Isabel. Isabel, bakit? Hirap na tanong ni Teresa. Ang bawat salita ay may kasamang lasa ng kalawang sa kanyang bibig. Pamilya tayo. Pinatuloy ka namin sa aming tahanan. Minahal ka ni Papa na parang sarili niyang anak. Iyan ang problema sa iyo, Teresa. Ang akala mo, ang lahat ay nadadaan sa pagmamahal. Isang marahas na sipa ang ibinigay ni Isabel sa kamay ni Teresa na nakadiin sa sahig. Pamilya? Pamilya ang turing niyo sa akin. Pero palagi akong nasa likuran mo. Ikaw ang magaling. Ikaw ang maganda. Ikaw ang tagapagmana. Pagod na akong maging anino mo, pinsan. Pagod na akong makita ang awa sa mga mata ng tatay mo tuwing tinitignan niya ako. Dahan-dahang tumayo si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa susing hawak ni Teresa. Ibigay mo sa akin yan. Yan ang susi sa vault kung saan nakatago ang digital assets ng San Antonio Medical Center. Sa isang click lang, mawawala ang lahat ng utang namin ni Danilo at magiging amin na ang lahat ng shares ng ospital sa ibang bansa. Ibigay mo na sa akin bago ko patuluyang itarak ang kutsilyong ito sa puso mo. Habang nangyayari ito sa loob ng laboratorio, sa madilim na pasilyo ay tila 2 tigre na naglalaban sina Gabriel at Danilo. Ang notebook na naglalaman ng mga ebidensya ay nalaglag sa sahig nang magpambuno ang dalawa. Ang tunog ng mga kamaong tumatama sa laman at ang mabilis na paghinga ng 2 lalaki ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Hindi ka na makakatakas, Danilo. Ang labas ng ospital na ito ay napapalibutan na ng mga totoong otoridad. Isuko mo na ang notebook. Sigaw ni Gabriel habang sinisikmuraan ang traidor na bayaw. Never. Kung hindi mapupunta sa akin ang ospital na ito, walang makikinabang. Pilit na inabot ni Danilo ang notebook. Ngunit bago niya ito mahawakan, isang malakas na pagguho ng mga semento mula sa kisame ang bumagsak sa pagitan nila. Isang makapal na pader ng alikabok at bato ang biglang humarang, naghihiwalay sa kanila. Sa loob ng laboratorio, naramdaman ni Teresa ang unti-unting paglapit ni Isabel. Ang anino ng kanyang pinsan ay tila isang halimaw na handang lumamon. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang mahinang hawak sa kanyang bukong-bukong. Si Beatrice. Kahit tuguan at nanghihina, ang matanda ay gumapang mula sa ilalim ng mga guho. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na baso ng chemical na kinuha niya mula sa isang nakabukas na kabinet. Isabel, tumingin ka sa akin! Sigaw ni Beatrice. Nang lumingon si Isabel, isinaboy ni Beatrice ang likido sa mukha nito. Isang matinis na tili ang kumawala sa mga labi ni Isabel habang tinatakpan niya ang kanyang mga mata. Ang chemical ay nagdulot ng matinding hapdi, sapat na para mabitawan niya ang kanyang sandata at mawala ng balanse. Ngayon na, Teresa! Takbo! Pagsusumamo ni Beatrice. Ginamit ni Teresa ang huling lakas ng kanyang mga binti para tumayo. Hindi niya pinansin ang sakit sa kanyang balikat. Dinampot niya ang susi at pilit na naglakad patungo sa pinto ng laboratorio. Ngunit bago siya makalabas,
Lumingon siya sa kanyang ama na nasa loob ng cryogenic chamber. Isang tahimik na panalangin ang kanyang binigkas. Papa, patawad. Kailangan ko kayong iwan dito para sa katotohanan. Paglabas ni Teresa sa pasilyo, nakita niya si Gabriel na pilit na inaalis ang mga bato para maabot siya. Ate, dito! Hawakan mo ang kamay ko! Nagtagpo ang kanilang mga kamay sa gitna ng naglalagablab na usok. Ngunit sa likuran nila, narinig nila ang isang nakapanging ilabot na tawa. Si Danilo, na nakahanap ng ibang daan, ay nakatayo sa isang itaas na bahagi ng pasilyo, may hawak na isang gas tank. If I can't have it, nobody will. Goodbye, San Antonio Medical Center. Isang mabilis na pag-apoy ng lighter. At ang gas tank ay naging isang naglalagablab na banta. Isang malakas na pagsabog ang muling narinig, at ang buong basement 3 ay nagsimulang lamunin ng apoy. Gabriel! Ang notebook! Sigaw ni Teresa nang makita niyang malapit nang maabot ng apoy ang ebidensya. Sa gitna ng nagbabagang pasilyo, sino ang pipiliin ni Gabriel? Ang iligtas ang kanyang kapatid na sugatan o ang kunin ang tanging notebook na maglilinis sa pangalan ng kanilang pamilya? At si Isabel, na bulag na sa galit at hapdi, ano ang gagawin niya sa loob ng nasusunog na laboratorio kasama ang labi ng amang dating niyang kinaiinggitan? Ang huling nakita ni Teresa bago ang malakas na pagyanig ng lupa ay ang mukha ni Danilo na puno ng pagsisisi. Tila huli na nang mapagtanto niyang ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay magiging abo na lamang. Ang bawat piraso ng papel ay maaring palitan, ngunit ang bawat hininga mo, ate, ay walang katumbas na halaga sa mundong ito. Ang boses ni Gabriel ay bumasag sa gitna ng init at inay ng apoy. Sa halip na sunggaban ang itim na notebook na unti-unti nang nilalamon ng nagbabagang pasilyo, mabilis na tumalon si Gabriel patungo kay Teresa. Hinawakan niya ang baywang ng kapatid at binuhat ito ng buong lakas. Inilalayo sa papalapit na dila ng apoy na nagmumula sa sumabog na gas tank ni Danilo. Ang init ay tila isang malupit na hayop na humahabol sa kanila, naggagatong sa bawat pader at gamit na madadaanan. Sa likuran nila, nakita ni Teresa ang huling sulyap ng laboratorio. Ang itim na notebook, ang tanghing ebidensyang papel na hawak nila, ay tuluyan ng naging abo sa gitna ng naglalagablab na impyerno. Ngunit ang mas masakit sa puso ni Teresa ay ang imahe ng cryogenic chamber ng kanyang ama na nababalot na rin ng makapal na usok at apoy. Papa, Gabriel, ang ebidensya, wala na ang lahat. Paghagulgol ni Teresa habang ang kanyang mukha ay nakasubsob sa balikat ng kapatid. Ang bawat luhang pumapatak sa kanyang pisingi ay tila sumisingaw agad dahil sa tindi ng init sa paligid. Hindi, ate. Hanggat humihinga tayo, hindi pa tapos ang laban. Sigaw ni Gabriel habang pilit na tinatahak ang huling lagusan sa likod ng mga istante na hindi pa tuluyang gumuho. Sa kabilang bahagi ng pasilyo, narinig ang isang nakakapangilabot na sigaw ng desperasyon. Si Danilo ay nakaluhod sa harap ng apoy, pilit na inaabot ang notebook na naging abo na. Ang kanyang mga kamay ay nasusunog, ngunit tila hindi niya ito nararamdaman dahil sa higit na sakit ng pagkatalo. Hindi! Ang yaman ko! Ang ospital ko! Hindi pwedeng ganito lang ang matatapos. Danilo, tulungan mo ako! Hindi ako makakita! Sigaw ni Isabel mula sa loob ng laboratorio. Ang kanyang boses ay puno ng takot, nanginginig sa gitna ng dilim at hapdi ng kanyang mga mata. Ngunit si Danilo, sa kanyang huling sandali ng katinuan, ay hindi na lumingon sa babaeng naging kasabwat niya. Tumakbo siya patungo sa kabilang direksyon, iniiwan ang lahat. Iniiwan ang huling taong nagtiwala sa kanya. Sina Teresa at Gabriel ay nakarating sa dulo ng lagusan, isang makitid na tubo na patungo sa drainage system ng ospital. Sa huling sandali bago pumasok, naramdaman ni Teresa ang isang mahinang pagtapik sa kanyang paa. Si Beatrice. Ang matanda ay nakagapang palabas ng guho.
Ang kanyang muka ay maputla, ngunit may isang mapayapang ngiti. Inabot na kay Teresa ang isang maliit na memory card na nakatago sa loob ng kanyang medyas. Ang backup, nasa akin. Ang lahat ng usapan ni Danilo at Isabel, tumakbo na kayo. Bago pa makapagsalita si Teresa, isang malakas na pagguho ng kisame ang tuluyang maghiwalay sa kanila kay Beatrice. Ang huling nakita ni Teresa ay ang mga mata ng nurse na nag-alaga sa kanya. Tila nagsasabing, ang kanyang sakripisyo ay sapat na para sa kanyang katubusan. Pumasok sina Teresa at Gabriel sa drainage pipe. Habang ang buong basement, tatlo ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng bigat ng nagbabagang istruktura. Gumapang sila sa gitna ng putik at maruming tubig. Ang tanging gabay ay ang munting liwanag mula sa labas ng tunnel. Nang sa wakas, ay makalabas sila sa isang bakanteng lote, malapit sa likod ng San Antonio Medical Center. Bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang malamig na patak ng tubig ay tila isang paglilinis sa lahat ng dumi, dugo, at sakit na pinagdaanan ni Teresa sa loob ng impyernong iyon. Napaluhod si Teresa sa putikan. Yakap ang memory card na iniwan ni Beatrice. Buhay tayo, Gabriel. Buhay tayo. Bulong ni Teresa habang nakatingin sa naglalagablab na itaas na bahagi ng ospital. Ang mga sirena ng bumbero at pulis ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Dayunpaman, habang nakatayo sila sa gitna ng ulan, nakita nila sa di kalayuan ang isang itim na sasakyan na mabilis na humaharurot palayo. Sa loob niyon, aninag ni Teresa ang mapanganib na mga mata ni Danilo. Hindi pa ito tapos. Nakatakas si Danilo at alam ni Teresa na gagawin nito ang lahat para pigilan sila sa paggamit ng memory card. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Paano haharapin na Teresa at Gabriel ang mundo kung ang kanilang kaaway ay muling nagtatago sa anino, handang pumatay muli para sa huling pagkakataon sa gabi ng gala? Ang bawat hibla ng pulang sutla na bumabalot sa katawan ni Teresa ay tila isang dumadaloy na sugat. Isang paalala ng bawat patak ng dugo at luhang ibinuhos niya sa loob ng madidilim na silid ng ospital. Sa harap ng malaking salamin ng kanilang safe house, tinitigan ni Teresa ang kanyang sarili. Wala na ang maputlang balat at ang mga matang puno ng takot. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may mga labing kasinpulan ng apoy at mga matang naglalagablab sa determinasyon. Handa ka na ba, ate? Tanong ni Gabriel habang inaayos ang kanyang itim na Amerikana sa likuran niya. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na hindi na kailanman hahayaang gumuho ang mundo ni Teresa. Handa na ako, Gabriel. Ngayong gabi, hindi ako lilitaw bilang isang biktima. Lilitaw ako bilang ang huling hatol na hindi nila inaasahan, tugon ni Teresa. Ang kanyang boses ay malamig at buo, tila isang talim na dumaan sa apoy ng pagsubok. Samantala, sa engrandeng ballroom ng Manila Diamond Hotel, ang tawanan at kalansing ng mga basong kristal ay umuuga sa bawat sulok. Ito ang gabi ng gala para sa ika-50 anibersaryo ng San Antonio Medical Center. Nakatayo si Danilo sa gitna ng entablado, suot ang isang mamahaling puting barong, at sa kanyang tabi ay si Isabel. Ang mukha ni Isabel ay nababalot ng isang manipis na belo ng puntas. Pilit na itinatago ang mga mansa ng hapdi mula sa chemical na isinaboy ni Beatrice. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling sakim sa kapangyarihan. Sa gitna ng trahedyang naganap sa ating ospital, kung saan nawala ang aking pinakamamahal na asawa na si Teresa, panimula ni Danilo, ang kanyang boses ay sadyang ginawang paos at puno ng pekeng pighati. Ipinapangako ko na ang kanyang alaala ay mananatiling buhay sa bawat pasyenteng ating gagamutin. Ngayong gabi, formal ko ring ipinapahayag ang aming pag-iisang dibdib ni Isabel, ang babaeng tumulong sa akin na bumangon sa gitna ng kadiliman. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw mula sa mga panauhin. Mga taong nabubulagan ng yaman at sikat ng dalawang tuso.
Ngunit sa gitna ng selebrasyon, ang malalaking pintuan ng ballroom ay biglang bumukas ng may malakas na puwersa. Tila isang bagyong pumasok sa gitna ng isang payapang gabi. Ang bawat mata sa loob ng silid ay napabaling sa pintuan. Ang katahimikan ay biglang lumukob sa paligid, mas mabilis kaysa sa pagpatay ng ilaw. Isang babaeng nakapula ang dahan-dahang naglakad sa gitna ng pasilyo. Ang bawat hakbang ng kanyang matitulis na takong sa makinis na sahig ay tila tunog ng isang orasan na bumibilang sa huling sandali ni Danilo at Isabel. Nabitawan ni Danilo ang baso ng wine na hawak niya. Ang pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila ang tunog ng kanyang sariling puso na tumigil sa pagtibok. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumabas. Teresa? Nauutal na bulong ni Danilo, sapat na para marinig ng mga nasa harapang hilera. Tumigil si Teresa sa tapat ng entablado. Tinititigan ang kanyang asawa nang may mapang uyam na ngiti. Akala niyo ba ay ganoon lang kadaling ilibing ang katotohanan? Akala niyo ba ay sapat na ang apoy para burahin ang pangalang San Antonio? Multo! Isa kang multo! Tili ni Isabel habang pilit na umaatras. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Danilo. Lumingon si Teresa sa lahat ng mga panauhin, sa media at sa mga investor. Itinaas niya ang memory card na hawak niya. Ngayong gabi, ang anibersaryong ito ay hindi para sa tagumpay ng San Antonio. Ito ay para sa pagbabalik ng hustisya. At ang lalaking itinuturing ninyong bayani ay ang mismong demonyong pumatay sa aking ama at nagtangkang ubusin ang aking pagkatao. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. At sa malaking screen sa likuran ni Danilo, isang video ang nagsimulang mag-play. Ang boses ni Danilo at Isabel habang pinaplano ang pagpapakulong kay Teresa ay umalingaw sa buong silid, malinaw at nakakapangilabot. Patayin niyo yan! Guard! Hulihin ang babaeng yan! Baliw siya! Sigaw ni Danilo. Ang kanyang katinuan ay tuluyan ng bumibigay. Ngunit bago pa makalapit ang mga gwardiya, lumitaw si Gabriel mula sa madla, kasama ang 10 mga lalaking nakauniporme ng National Bureau of Investigation. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Danilo at Isabel. Inilalantad ang bawat detalye ng kanilang takot at kasalanan. Subalit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Teresa si Danilo na mabilis na may kinuhang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na hindi pansin ng mga pulis. Isang huling lason na hindi para sa kanya, kundi para sa huling hantungan ng lahat ng tao sa loob ng ballroom. Kung mamamatay ako, lahat kayo isasama ko. Sigaw ni Danilo habang itinataas ang bote ng nakakamatay na chemical. Isang tanong ang nagpabilis sa tibok ng puso ni Teresa habang dahan-dahang lumalapit si Danilo sa kanya. Handa ba siyang itaya ang kanyang buhay para protektahan ang mga taong minsang naniwala sa kasinungalingan ni Danilo? At ano ang gagawin ni Isabel upang isalba ang kanyang sarili sa huling pagkakataon? Isang hakbang pa, Teresa, at sisiguraduhin kung walang matitirang buhay sa ballroom na ito. Isasama ko kayong lahat sa impyerno. Ang boses ni Danilo ay naggangalit, puno ng desperasyon ng isang taong wala nang balikan. Ang bote ng lason sa kanyang kamay ay nanginginig, sumasalamin sa mga ilaw ng chandelier na tila mga bituing nagluluksa. Ang bawat panauhin ay napatitig ng may sindak. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang pagsabog. Tila lahat ay natatakot na kahit ang tunog ng kanilang paghinga ay maging mitsa ng kamatayan. Tinitigan ni Teresa ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo noon. Wala na ang maskara ng kagandahang loob at pag-ibig. Ang nakikita niya ngayon ay isang hungkag na kaluluwa, isang halimaw na nilikha ng sarili nitong kasakiman. Ang sakit na dati ay sumasakal sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malalim at malamig na kapayapaan. Danilo, look at yourself. You've already lost.
Hindi mo na kailangang dagdagan ng mga kasalanan mo, mahinaong sabi ni Teresa habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Ang kanyang pulang damit ay kumakalusko sa sahig, tila isang babala ng paparating na katarungan. Don't come any closer. You think you're so brave now? You're just a victim, Teresa. Isang biktima na dapat ay matagal nang nabulok sa mental hospital. Sigaw ni Danilo, habang dahan-dahang binubuksan ang takip ng bote. Ngunit bago pa man kumilos ang mga ahente ng NBI, isang marahas na paghablot ang naganap sa tabi ni Danilo. Si Isabel, na kanina pa nanginginig sa takot, ay biglang sumunggab sa braso ni Danilo. Hindi ito dahil sa pagmamalasakit sa kapwa, kundi dahil sa sarili nitong pakot na mamatay. Danilo, no! Huwag mo akong isama sa kabaliwan mo! I just wanted the money. Hindi ko gustong mamatay. Tili ni Isabel. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ni Danilo. Naging sanhi upang mabitawan nito ang bote. Ang bote ay dahan-dahang nahulog patungo sa makinis na sahig. Tila bumagal ang takbo ng oras para kay Teresa. Ngunit bago pa man tumama ang bote sa semento, isang mabilis na paggalaw mula kay Gabriel ang sumalo rito. Gamit ang isang makapal na tilang, kinuha niya mula sa hapagkainan. Ang tunog ng pagbagsak ng bote sa tila ay mahina lamang, ngunit sapat na para magpakawala ng isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa mula sa lahat ng naroon. Sa isang iglap, sinalakay ng mga ahente si Danilo. Ang tunog ng mga posas na kumakapit sa kanyang mga pulso ay tila ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Teresa. Ang pagbagsak ni Danilo sa kanyang mga tuhod ay ang huling pagkawasak ng kanyang kaharian ng kasinungalingan. Bitawan niyo ako! Akin ang San Antonio! Ako ang nagpalaki sa ospital na yan! Pagwawala ni Danilo habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Pinalitan ng bulungan ng mga taong dati ay humahanga sa kanya. Lumingon si Teresa kay Isabel, na ngayon ay nakaluhod din sa sahig, humihitbi at pilit na inaayos ang kanyang belo na nagtatago ng kanyang mga sugat. Isabel, tawag ni Teresa. Ang kanyang boses ay walang galit. Tanging awa na lamang ang natitira. You tried to steal my life, my identity, even my father's memory. Pero tignan mo ang sarili mo ngayon. You're left with nothing but shadows. Patawarin mo ako, ate. Si Danilo ang may gusto ng lahat ng ito. Napilitan lang ako. Pagsusumamo ni Isabel, ang huling hininga ng kanyang gaslighting. The law will decide your fate, Isabel. Pero para sa akin, tapos na ang pagpaparaya ko sa iyo. Malamig na tugon ni Teresa bago siya tumalikod. Lumapit si Gabriel kay Teresa at hinawakan ang kanyang balikat. It's over, ate. Justice of the San Antonio has finally been served. Tumingala si Teresa sa kisame ng ballroom. Tila nararamdaman ang espiritu ng kanyang ama na nakangiti sa kanya. Ang bigat na dinala niya sa loob ng maraming buwan ay dahan-dahang naglalaho. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang ahente ang lumapit kay Gabriel at bumulong ng isang balitang muling nagpabilis sa tibok ng puso ni Teresa. Sir, may isa pa kaming natuklasan sa sasakyan ni Danilo. Isang dokumentong hindi nyo inaasahan. Inabot ng ahente ang isang luma at kupas na papel. Binasa ito ni Teresa at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi pa pala tapos ang lahat. Ang katotohanang natuklasan niya sa papel na iyon ay muling nagbukas ng isang sugat na akala niya ay matagal na ring naghilom. Isang lihim tungkol sa kanyang pagkatao na maaaring bumagos sa lahat ng kanyang ipinaglalaban. Ang papel ay isang DNA result na may petsang bago pa mamatay ang kanyang ama. Isang pangalan ang nakasulat doon na hindi niya inaasahan. Isabel. Isang pirasong papel. Isang katotohanang mas matalas pa sa anumang balisong na itinarak sa aking likuran. Hawak ni Teresa ang dokumento, habang ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang mga letra sa papel ay tila sumasayaw, naglalabo-labo sa paningin niya dahil sa namumuong luha. Ang bawat salita ay tila isang kumpisal na nagmula sa kabilang buhay.
Isang DNA result na nagpapatunay na si Isabel ay hindi lamang basta pinsan. Siya ay anak ni Dr. Alberto San Antonio. Ang dugo ni Isabel at Teresa ay nagmula sa iisang ugat, sa iisang ama. Ate, anong problema? Tanong ni Gabriel habang lumalapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala matapos mailabas ang mga poses na Danilo at Isabel. Hindi nakapagsalita si Teresa. Ibinigay niya ang papel kay Gabriel. Habang binabasa ito ng kanyang kapatid, ang katahimikan sa loob ng nagkakagulang ballroom ay tila lalong bumigat. Ang tanging naririnig ay ang pintig ng sariling puso ni Teresa, na tila isang tambol na nagbabadya ng panibagong unos. Ito ang dahilan kung bakit palaging may awa sa mga mata ni Papa tuwing tinitignan niya si Isabel, bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang hanging naglalakbay sa nakaraan. Hindi yon dahil sa pagiging ulila ni Isabel, kundi dahil sa utang na loob ng isang ama sa anak na hindi niya kayang pangalanan sa harap ng mundo. Sa kabilang panig ng silid, bago tuluyang mailabas ng mga pulis, lumingon si Isabel. Ang kanyang mga mata ay hindi napuno ng takot, kundi ng isang matinding pait at inggit na ngayoy may paliwanag na. Nayon, alam mo na, Teresa, sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pot. Buong buhay ko, nakita ko kung paano mo nakuha ang lahat habang ako ay nananatiling anino. Pareho tayong San Antonio, pero ikaw ang prinsesa at ako ang basura. Akala mo ba ang pagnanahaw ko sa buhay mo ay dahil lang sa pera? Hindi! Gusto ko lang makuha ang atensyong ipinagkait sa akin ng ama nating pareho. Napatigil ang mga pulis habang hinihila si Isabel. Ang bawat panauhing natitira sa ballroom ay napasinghap. Ang iskandalong ito ay mas malalim pa sa pagnanahaw ng ari-arian. Ito ay isang trahedya ng pamilyang nawasak ng mga lihim. Isabel, tanging nabitawan ni Teresa. Gusto niyang magalit, gusto niyang sumigaw. Pero ang tanging nararamdaman niya ay isang nakalulunod na pighati. Ang babaeng nagnanais pumatay sa kanya ay ang sarili niyang kapatid. Don't look at me with pity, Tili ni Isabel, bago siya tuluyang kinaladkad palabas ng pinto. Ang tunog ng kanyang mga takong napilit kumakapit sa sahig ay unti-unting naglaho. Pinalitan ng nakabibinging katahimikan ng ballroom. Lumingon si Teresa kay Gabriel. Ang kanyang kapatid ay tikom ang bibig. Ang panga ay nagngangalit sa halo-halong emosyon. Ngayong alam na natin ang totoo, Gabriel, ano ang gagawin natin? Siya ay kadugo natin. Kadugo man siya, ate. Ang ginawa niya ay hindi mapapatawad ng ganoon kadali. Seryosong sagot ni Gabriel. Ang dugo ay hindi lisensya para manira ng buhay. Pero ang desisyon ay nasa iyo. Ikaw ang naiwan ni Papa para magdala ng pangalang San Antonio. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng gulo, bumalik si Teresa sa opisina ng kanyang ama sa ospital. Ang silid ay madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng lusod sa labas ng bentana. Umupo siya sa upuan ng kanyang ama. Ang daliri ay dahan-dahang humahaplos sa ibabaw ng lamesa. Naramdaman niya ang isang bahagyang pag-angat ng kahoy sa ilalim ng lamesa. Isang lihim na drawer. Sa loob nito, nakakita siya ng isa pang sobre. Isang sulat na may petsang 1 linggo bago mamatay ang kanyang ama. Para kay Teresa at Gabriel, ang aking huling hiling. Binasa ni Teresa ang sulat, at sa bawat linya, naramdaman niya ang muling paghinto ng kanyang mundo. Ang hiling ng kanyang ama ay hindi tungkol sa ospital o sa yaman, kundi tungkol sa isang bagay na maglalagay kay Teresa sa pinakangahirap na pagsubok ng kanyang buhay. Ang tanong ay, handa ba si Teresa na tuparin ang huling hiling ng amang naglihim sa kanya, kahit na ang kapalit nito ay ang kalayaan ng taong sumira sa kanyang katinuan? Sa di kalayuan, narinig ni Teresa ang tunog ng isang sasakyang pumarada sa ibaba. Isang pamilyar na anino ang bumaba mula sa sasakyan.
si Attorney Suarez, na tila may dala pang isang pasabog na hindi pa natatapos. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng paghihigante. Minsan, ang pinakamasakit na gamot ay ang paggunawa sa isang kasalanang hindi mo naman ginawa. Ang mga salitang iyon ay tila gumagapang sa isipan ni Teresa habang tinititigan niya ang sulat kamay ng kanyang ama. Ang papel ay bahagyang basa na ng kanyang mga luha. Sa loob ng sobrang iyon, hindi lamang testamento ang nakatago, kundi ang huling hibla ng dignidad ng isang lalaking pilit na itinago ang kanyang pagkakamali sa loob ng maraming taon. Teresa, my daughter, patawarin mo ako. Alam kong ang hinihingi ko ay tila isang malupit na biro. Pero si Isabel, sa kabila ng lahat ng kanyang pot, ay biktima rin ng aking katahimikan. If justice is served, let it be fair. But please, do not let her soul perish in the darkness I created. I am leaving her a small portion of my personal estate, not from the hospital, but from my heart. Guide her, if you can still find it in your heart to love. Naramdaman ni Teresa ang pagbigat ng kanyang dibdib. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Attorney Suarez. Ang lalaki ay mukhang pagod. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo kay Teresa. Madam Teresa, panimula ni Attorney Suarez. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. I know you hate me, and I deserve it. Pero ang pagpanig ko kay Danilo ay bahagi ng huling instruksyon ng iyong ama. He knew Danilo was greedy. He knew someone had to be close to him to gather evidence once he overstepped. My role was to be the traitor, so that when the time came, the evidence would be ironclad. Napatayo si Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa lamesa. So you watched me suffer? You watched them drag me to that asylum and you did nothing? It was a gamble, Teresa. A dangerous one. I didn't expect the mental hospital move. By the time I realized what Danilo did, he had already blocked all my access to you. Paliwanag ni Suarez, habang inilalapag ang isang itim na briefcase sa lamesa. Lahat ng transaksyon ni Danilo, lahat ng lason na itinurok nila sa'yo, nakarecord dito. This is the final nail in their coffin. Hindi alam ni Teresa kung sasampalin ng abogado o pasasalamatan ito. Ang bawat tao sa paligid niya ay tila may suot na maskara, at siya ang tanging naging biktima ng kanilang masalimuot na laro. Take it, sabi ni Teresa, itinuturo ang briefcase. Gamitin niyo yan para masiguradong hinding-hindi na makakalabas ng kulungan si Danilo. But as for Isabel, huminto si Teresa. Ang kanyang paningin ay bumaling sa litrato ng kanyang ama. I will handle her my way. Makalipas ang ilang araw, dinalaw ni Teresa si Isabel sa piitan. Wala na ang magagarang damit ng kanyang pinsan o kapatid. Nakasuot ito ng kulay kahel na uniporme. Ang buhok ay gulo-gulo, at ang muka ay wala ng bahid ng kolorete. Ang belo na dating nagtatago ng kanyang mga sugat ay wala na rin. Inilalantad ang mga peklat na iniwan ng chemical. Naparito ka ba para pagtawanan ako? Bungad ni Isabel. Ang boses ay tuyo at walang buhay. Naparito ako para ibigay ito, sabi ni Teresa. Inilapit sa salamin ang isang dokumento. Ang huling hiling ni Papa. Binigyan kanya ng sapat na pera para sa iyong rehabilitasyon at para makapagsimula muli kapag natapos na ang iyong parusa. He acknowledged you, Isabel. In his final breath, he called you his daughter. Napatigil si Isabel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang mga matang dati ay puno ng pot ay biglang napuno ng masaganang luha. Isang hagulgol na tila nanggaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa ang kumawala. Ito ang tunog ng isang bata na matagal nang naghintay na kilalanin ng kanyang magulang. He called me his daughter? Bulong ni Isabel habang nakasubsob ang muka sa kanyang mga kamay. Yes, but the rest is up to you, sabi ni Teresa bago tumayo.
Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang isa, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit mo sa puso ko. Goodbye, Isabel. Nang lumabas si Teresa sa presinto, sinalubong siya ni Gabriel. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap pagkatapos ng mahabang panahon ng kadiliman. Naglakad sila patungo sa San Antonio Medical Center. Sa harap ng gusali, tinatanggal na ang malaking poster ni Danilo at pinalitan ito ng isang simpleng signboard. San Antonio Medical Center, a place for healing and truth. Tumingala si Teresa sa asul na langit. Naramdaman niya ang hangin na tila humahaplos sa kanyang pisingi. Tinutuyo ang huling bakas ng kanyang kapaitan. Ang kanyang paglalakbay mula sa rehas ng katinuan patungo sa kalayaan ng katotohanan ay natapos na. Ngunit habang papasok siya sa ospital, isang matandang babae ang lumapit sa kanya, si Beatrice. Nakaligtas ito, bagaman gumagamit na ng wheelchair. Teresa, may isang tao sa loob na gustong makita ka. Bulong ni Beatrice nang may mahiwagang ngiti. Isang pasyenteng kadarating lang na may bitbit na lumang kwintas na katulad ng sayo. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang huling lihim? O isang bagong simula na hindi niya kailanman inasahan? Ang liwanag ng umaga sa San Antonio Medical Center ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang malamig at mapanghusgang. Hangin na tila laging may ibinubulong na panganib. Ngayon, ang bawat sinag ng araw na tumatama sa mga puting pader ng ospital ay tila isang banayad na haplos ng pag-asa. Sa gitna ng hardin, kung saan ang mga bulaklak ng sampagita ay muling namumukadkad, nakatayo si Teresa. Hawak niya ang isang tasa ng kape. Nilalasap ang bawat sandali ng katahimikan na minsang ipinagkait sa kanya. Ate, hinahanap ka na ng mga board members. Pero sabi ko, bigyan ka muna ng ilang minuto para huminga. Bungad ni Gabriel habang naglalakad patungo sa kanya. Ang kanyang kapatid ay mukhang mas bata ngayon. Nawala na ang bigat ng mga lihim sa kanyang mga balikat. Salamat, Gabriel. Minsan, nakakalimutan kong ang huminga ng malaya ay isa ring biyaya. Tugon ni Teresa nang may matamis na ngiti. Lumingon, si Teresa, sa matandang babaeng tinukoy ni Beatrice sa huling kabanata. Nakaupo ito sa isang bangko. Tinititigan ang isang luma at kupas na kwintas na, katulad ng sa kanya. Ang babae ay si Tia Elena, ang nakatatandang kapatid ng kanyang ina na matagal nang nanirahan sa malayo. Ang pagdating nito ay nagdala ng huling piraso ng puzzle, isang sulat mula sa kanyang ina na nagsasabing, ang pagmamahal ay palaging sapat, kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Nakausap mo na ba ang abogado tungkol kay Danilo? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Oo. Ang hatol ay habambuhay na pagkabilanggo. Wala na siyang kapangyarihan, Gabriel. Ang tanging natira sa kanya ay ang kanyang sariling multo sa loob ng selda, sagot ni Teresa. At si Isabel, nakatanggap ako ng sulat mula sa kanya kahapon. Nagsisimula na siyang mag-aral sa loob ng correctional. Humihingi siya ng pagkakataong makita ako muli pagkatapos ng ilang taon. At papayag ka ba? Huminga ng malalim si Teresa. Itinuon ang paningin sa malayo. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, Gabriel. Hindi ko pa siya kayang yakapin na yon. Pero ang hindi na magtanim ng galit, yun ang unang hakbang ko para sa sarili kong kaligtasan. Pinatawad ko na siya, hindi habel karapat-dapat siya, kundi dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng nakaraan. Naglakad ang magkapatid pabalik sa loob ng gusali. Ang bawat nurse at doktor na nadadaanan nila ay bumabate ng may tunay na paggalang. Ang San Antonio Medical Center ay hindi na lamang isang gusali ng semento at gamot. Ito ay naging simbolo ng katatagan ng isang pamilyang binuo muli ng katotohanan. Sa dulo ng pasilyo, tumigil si Teresa sa harap ng malaking portrait ng kanyang ama. Inayos niya ang pagkakasabit nito. Ang mga mata ng kanyang ama sa larawan ay tila laging nakabantay, puno ng pagmamalaki. Naramdaman ni Teresa ang isang haplos sa kanyang puso.
isang pakiramdam ng pagiging buo na akala niya ay kailanman ay hindi na niya mararamdaman sa loob ng mental hospital. Ang buhay ay tila isang serye ng mga sugat at paghilom. Natutunan ni Teresa na ang tunay na katinuan ay hindi ang kawalan ng sakit, kundi ang kakayahang harapin ang katotohanan kahit gaano pa ito kapait. Ang kanyang korona bilang tagapagmana ay hindi nagawa sa ginto, kundi sa mga karanasan, luha at tagumpay laban sa sariling kadiliman. Habang isinasara ni Teresa ang pinto ng kanyang opisina upang simulan ang bagong araw, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa bintana. Ang mundo sa labas ay patuloy na gumagalaw, puno ng drama at pagsubok. Ngunit sa loob ng kanyang puso, sa wakas ay naghari na ang kapayapaan. Ang kwento ng mga San Antonio ay hindi natapos sa abon ng pagsabog, kundi sa pagsibol ng isang bagong umaga na puno ng patawad at pag-asa.